sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, 'Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan.' At sasabihin ko sa kanila, 'Kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama.' Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yaon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon tayo ay kanyang muling pinagtipon-tipon bilang isang pamilya ng mananampalataya na nagbibigay ng ating papuri at parangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, may kasabihan po tayo, madaling magpasikat pero mahirap magpakatotoo. Uulitin ko po, madaling magpasikat pero mahirap magpakatotoo. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang hinahangaan dahil sa kanilang tagumpay, sa kanilang posisyon, sa yaman na mayroon sila, o di kaya'y sa dami ng kanilang mga followers. Ngunit, paulit-ulit din po nating nakikita sa balita kung paano bumabagsak ang mga taong tila matagumpay na noon, yung mga politiko, yung mga negosyante, yung mga artista, yung mga influencers, at yung iba pang mga kilalang personalidad. Isang iskandalo lamang ang kailangan upang masira ang reputasyong inipon nila sa loob ng maraming taon. Ito po ang paalaala ni Jesus sa ebanghelyo po natin ngayon. Hindi sapat ang magsabi ng Panginoon, Panginoon. Hindi sapat ang magmukhang mabuti sa paningin ng tao. Ang mahalaga ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa mata ni Jesus, mas mahalaga po ang pagsunod kaysa sa mga kahanga-hangang nagawa natin. Mas mahalaga ang integridad
kaysa sa mga impressive na image na meron tayo para sa ibang tao. At sa huling bahagi po ng ating ebanghelyo, inihambing ni Jesus ang taong sumusunod sa kanyang salita sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, baha at bagyo, ngunit hindi ito naguho. Samantalang ang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan ay bumagsak nang dumating ang pagsubok. Ganito rin po ang ating buhay. Ang tunay na pundasyon ng tao ay hindi ang kanyang diploma, hindi ang kanyang pera, hindi ang kanyang mga koneksyon o ang kanyang katanyagan. Mga kapatid, ang tunay na pundasyon ay ang kaniyang pagkatao, ang ating pagkatao, ang ating katapatan, ang ating kabutihan, at gayon din ang ating pananampalataya. Kapag matibay po ang karakter na meron tayo, nananatili tayong nakatayo kahit may problema pa tayong pinagdadaanan. Ngunit kapag ang tagumpay ay itinayo sa kasinungalingan, sa kasakiman, sa pandaraya, mga kapatid, darating ang araw na ito ay babagsak. Marahil ito po ang isa sa mga malalaking hamon sa ating bansa ngayon. Nakakakita po tayo ng mga taong may talento at kakayahan, ngunit nasasangkot sa katiwalian, sa mga panlilinlang o sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Ipinapakita nito na ang talento lamang ay hindi po sapat. Ang tagumpay na walang integridad ay parang bahay na itinayo sa buhanginan. Maganda sa labas, ngunit marupok sa loob. Kaya ang tanong po ng Ebanghelyo para sa atin ngayon ay hindi lamang gaano na tayo naging matagumpay, kundi mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon ay ito: anong klaseng tao tayo habang tayo ay nagtatagumpay? Sapagkat sa huli, hindi po ang ating achievements ang pinakamahalaga sa Diyos, kundi ang ating puso at ang ating pagkatao. Mga kapatid, ang tagumpay ay mabuti, ngunit hindi po ito ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang mas mahalaga ay ang maging mabuting tao tayo sa harap ng Diyos at sa ating kapwa, sapagkat ang magandang imahe ay maaring likhain, ngunit ang mabuting pagkatao ay hinuhubog sa araw-araw ng ating buhay sa pagiging tapat natin sa ating Diyos. Amen.